idol, kumusta? Nandito tayo ngayon sa bahay natin sa may kilala at i-check natin yung sasakyan natin na naka 5 years na hindi natin nagamit dahil palagi tayo sa Maynila. So dahil ipapasinsuel natin at lahat-lahat ay papatingnan natin bago natin gamitin, lalo na long distance ang papunta natin kasi papunta tayo ng Camiguin Island. So bago natin siya gamitin ay kailangan natin ipa-check kung may dapat palitan, change oil, brake, lahat-lahat para naman wala tayong ma-encounter na problema. So mga idol, napansin nyo na malakas ang ulan dito sa Iligan City, papuntang Cagayan de Oro City. So napakadali lang pumunta dito sa Camiguin Island. Kung galing ka ng Manila ay sakay ka ng airplane or bako papuntang Cagayan de Oro City. Pagdating mo sa Cagayan de Oro City ay pwede ka sumakay ng van o pwede rin bus ang sasakyan mo from Cagayan de Oro City papuntang Surigao. Pero bababa ka doon sa Balinguan Fort. So ito mga idol, tapos na natin ipa-check yung sasakyan at tuloy-tuloy na tayo papuntang Balinguan Fort. So ito yung Balinguan Fort papuntang Camiguin Island. So pwede pala yung sasakyan mo ay iwan dito. Yan, yung iba ay iniwan nila dito yung sasakyan at babalikan na lang nila pag uwi nila. Kaya lang may bayad na 500 pesos. Yan. So mas maganda na dalhin mo na lang yung sasakyan mo kasi may dala-dala ka pa. 3,700 balikan na yun. So ayos yun, mas maganda. At meron pala sila nitong pension house na pwede ka matulog dyan. Yan. Okay. So ito mga idol, pinapasok na kami sa Balinguan Fort para tumawid sa Camiguin Island. So habang hinihintay namin yung Roro, ay bumaba muna ako at binidyohan itong napakagandang view dito sa Balinguan Fort. At dito pa lang ay busog na busog yung mata mo sa matatanaw mo rito na magagandang tanawin dito sa port ng Balinguan papuntang Camiguin. So mga idol, ang sese ko nung nakikita ko itong mga island, itong magagandang tanawin dito sa Balinguan Fort. Yung pala ay may naghihintay na medyo may stress tayo dahil nasiraan pala yung sasakyan ko at ang problema ay doon mismo, doon sa Roro. So ito na yun, nalubat siya at sinerge naman ng mga taga-Bako, ang babait nila. Salamat sa inyo sir, shout out sa inyo, talagang ang babait nyo. Pero talagang lahat ay ginawa nila pero hindi nila napaandar. So hanggang sa pagdating namin sa Camiguin Island ay hindi pa rin umandar. Kaya napilitan silang itulak ito palabas doon sa Roro. Kaya pati yung mga taga-Pantalan ay na-permisyo ko sila dahil tumulong sila sa pagtulak dito sa sasakyan ko. At talagang tinry namin itulak para umandar pero para siya umandar. So yun ang naka-straight sa akin
bakit ganun na bago ako umalis ay pinayos ko, pero talagang hindi maiwasan na talagang pag mangyayari ay mangyayari talaga. So yun, talagang pagdating namin doon sa port ng Camiguin ay wala kaming magawa kundi magpakuha ng mekaniko. So nung nagpakuha kami ng mekaniko ay umandar na naman siya. So dahil sa medyo maaga kami dumating doon sa Camiguin ay yung check-in namin sa hotel namin ay 2 o'clock. So dahil sa nandun na kami ng mga umaga, kaya naisipan ko na umakyat na kami doon sa waterfalls. Kaya lang nang pagdating namin sa waterfalls ay yun, medyo masaya kami dahil nakapagligo at nakita yung kagandahan ng waterfalls na yun. So mga idol, ang kagandahan ng Katibawa sa waterfalls na to dito sa Camiguin Island ay hindi siya mahirap puntahan dahil yung entrance niya ay malapit na doon sa parkingan ng sasakyan mo. So ganun kaganda ang mga waterfalls dito sa Camiguin dahil ginawa nila ng paraan paano madaling puntahan ng mga turista itong mga waterfalls dito sa Camiguin. So halos di mo mararamdaman yung pagod dahil yun nga, malapit sa entrance yung parking lot. So halos konti lang ang lalakarin mo dito sa waterfalls na to. So mga idol, kung maganda ang tingin nyo dito sa video na to, ay lalong mas maganda siya sa personal. Sobrang nakakatanggal ng stress pag nakikita mo itong waterfalls na to sa linaw ng tubig at saka ang ganda. Sige, mag-pushing ka. Makasama mo dito sa waterfalls na to sa may Camiguin Island.
So mga idol, pagkatapos natin sa waterfalls ay umuwi na tayo dun sa hotel kasi it's time to check in. So dito pala tayo nag-hotel sa Dreamland Resort Hotel dito sa Camiguin Island. So napakatahimik dito at malinis ang mga room nila, malinis ang CR, meron na aircon, tubig, may television at free wifi at pwede rin na rin magluto rito sa labas nila. So meron silang swimming pool. So napaka-affordable. Ito ay 2,000 pesos lang para sa dalawang tao. Pero hindi sila stricto. Pwedeng apat na tao ay walang problema sa kanila. So 2,000 pesos ay andito ka na o dito ka na makakatulog sa Dreamland Resort Hotel. So ang ganda ng view niya. So tanaw mo yung dagat at matatanaw mo rin yung White Beach dito sa Camiguin Island. So siguro mga idol, dito lang nagtatapos ang ating video kasi sobrang haba na. So i-continue ko na lang kasi kung hindi muna natin paputulin ay talagang mahaba. So sana nagustuhan niyo ang video. Kung nagustuhan niyo ay please subscribe, like and comment. At mas maganda kung may share natin mga idol. So maraming salamat sa panonood nyo at saka shout out pala sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Hanggang sa next video. Again, maraming salamat. Bye-bye.